wag na wag mong padadasalan yung kamag-anak mo or kakilala mo na yumao na. Kung may kakilala ka man po or kamag-anak na yumao na kamakailan lang at nag-iisip ka na ito ay padasalan, wag na wag mo po yung gagawin. Yung concern mo kung bakit gusto mo siyang padasalan, para yung kanyang kaluluwa ay umakyat ng langit at maligtas. Of course, ayaw naman kasi natin na mapunta ng impyerno yung mga mahal natin sa buhay at magdusa doon. Kaya kung nagpaplano ka na padasalan yung kaluluwa na yan, pakinggan mo muna tong video na to. Hindi ba Kristiyano ka at hindi ba galing sa Biblia ang pananampalataya mo? So kung galing sa Biblia ang pananampalataya mo, bakit mo padadasalan yung kamag-anak mo o kakilala mo na yumao na, alam naman natin sa Biblia na yan ay unbiblical. Hindi po yan paniniwala ng mga Kristiyano. Pakinggan po natin yung sinasabi ng Biblia sa Hebreo chapter 9 verse 27 sa Good News Translation. Sinabi pong ganon, everyone must die once and after that be judged by God. So dito makikita natin once na yumao na yung mahal natin sa buhay, after that niyang mamaalam, hinusgahan na po siya ng Diyos. Pag sinabing judge or paghuhusga, it's either langit or impyerno. Kaya nga wala din pong purgatorio. From Genesis to Revelation, wala po kayong mababasang purgatorio na kung saan dun daw naninirahan or naghihintay yung mga kaluluwa. Siguro sa mga susunod na video, pag-usapan natin bakit hindi biblical ang purgatorio. Huwag na rin po kayong maniwala sa mga 40 days na nandito pa daw yung kaluluwa ng taong namatay. Papagala-gala pa daw bago umakyat ng langit or bago umakyat ng impyerno. Hindi ko nga talaga alam kung nasan ba talaga yung kaluluwa eh. Nasa purgatorio ba o nandito pa sa lupa? Ang gulo tuloy, no? Kaya nga dapat Biblia yung ating pinaniniwalaan. At tama naman yung sinabi ng Biblia, after death is judgment na. After niya mamatay, it's either langit na siya or impyerno. Ang ginagawa kasi natin ay binabayaran natin yung mga taong magdadasal para sa mga mahal natin sa buhay na yumao na, para umakyat yung kaluluwa niya sa langit. I will tell you mga kapatid na yung ating kaluluwa ay hindi po nababayaran para maligtas at mapunta ng langit. Hindi po pwedeng bayaran ng pera ang kaligtasan. Dahil napaka-unfair ng Diyos kung pwede pong bayaran para maligtas at mapunta ng langit. Kung halimbawa ako ay isang taong mayaman at magbabayad ako ng halagang 1,000,000 or kung magkano man sa isang tao na kakilala ko na ang gawain ay ipagdasal yung kaluluwa ng taong namatay, ngayon pa lang ay magbabayad na ako para meron akong tinatawag na insurance. At sasabihin ko sa tao na yun na kapag ako namatay, ipagdasal mo ang aking kaluluwa na mapunta ng langit. Bakit? Para naman dito pa lang sa lupa, gagawin ko na lahat ng kasalanan. Pa naman gumawa ng kasalanan mga kapatid. At kung maisip ng tao na pwede naman palang bayaran yung kaligtasan papuntang langit para dito pa lang sa lupa, gumawa na ako ng lahat ng kasalanan, gagawin na ng marami yon. At hindi yun ang paraan ng Diyos. Ang tanging paraan ng Diyos para makapunta ka sa langit ay dito pa lang sa lupa habang nabubuhay ka ay makipagrelasyon at sumampalataya ka na sa Kanya. Kaya naman mga kapatid ay